Sama-sama tayong magiging saksi. Igan, record-breaking na init na ayon sa Pag-asa ay posibleng lalo pang tumindi sa darating na Mayo. Ayon sa Pag-asa, maituturing na itong worst El Nino kung hindi nakapaghanda ang bansa sa epekto nito. Ang 38.8 o 38.8 degrees Celsius sa NAIA sa Pasay nitong Sabado. Pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa loob ng mahigit isang siglo. 1915, panahon pa ng mga Amerikano, nagtala ng 38.6 degrees Celsius na temperatura sa port area sa Maynila. Sa Science Garden sa Quezon City, nahigitan din itong Sabado ang pinakamataas na temperatura roon para sa buwan ng Abril na naitala noong April 1998. Record-breaking din ang temperatura kamakailan sa Pag-asa weather stations sa Kasiguran Aurora, Sangli Point sa Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro, Malay-Balay Bukidnon at Maasin Southern Leyte. Iba pa yan sa damang init o heat index kung saan kasama sa tinitignan ang humidity. At pumalo po yan sa 51 degrees Celsius kanina sa Dagupan City sa Pangasinan. Saksi, si Maki Pulido. Kung kailan matindi ang init ng panahon, saka naman pumalya ang ilang cooling tower ng NAIA. Kaya sa Terminal 3, kanya-kanyang diskarte para mapreskohan, mapapasahero, flight attendant o iba pang tauhan ng paliparan. Iniisip ko po, malamig, naka-jacket po kami, pati yung baby ko. Tapos pag dating dito, sobrang init po. Nabad ko na po yung damit niya. Because nga matindi yung heat index over the weekend, no? Parang nag-overwork yung ating cooling tower kung kaya ganito yung nangyari. Ayon sa Pag-asa, 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa NAIA sa Pasay kanina. 42 naman sa Science Garden sa Quezon City, danger level na yan, gaya ng heat index sa 32 pang lugar sa bansa. Pinakamataas ang heat index na 52 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Hanggang dyan po yung tinatawag natin na easterly wind flow. Ganyan na pa yung mamalinsangan na hangin. Asahan pa rin natin, yun nga, yung asahan natin na tataas pa. Danger level din ang 44 degrees Celsius na heat index sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasabay nito ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam gaya sa Pantabangan. Dinarayo na nga ng mga turista ang bahagi ng bayan na dapat sana'y nakalubog sa tubig pero ngayon nakalitaw dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Kung noong Marso napakikinabangan pa ang San Cristobal Dam sa Sarat, Ilocos Norte, ngayon natutuyo na ito. Ang Archdiocese ng Cebu maglalabas ng Oratio Imperata para ipagdasal na matapos na ang epekto ng El Nino. Nagplaplano naman ang cloud seeding sa Zamboanga City. Sabi ng Pag-asa, kung hindi tayo nakapaghanda, may tuturing na worst El Nino ang nararamdaman ngayon. Inaasahang iinit pa sa susunod na buwan. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episode. So meaning, medyo pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So ito na rin yung contribution dun sa global warming. Hindi na nga lang global warming, kundi global boiling na ang tawag ng United Nations sa nararanasan sa mundo. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sabi ng DENR, para maiwasan ang water service interruption, pagbabawalan na nila ang maaksayang paggamit ng tubig tulad ng pagdilig at paglinis ng kotse gamit ang hose. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Hindi rin inirekomenda ng DOH ang madalas na pagligo sa isang araw. Sa halip, maglagay ng basang bimpo sa ulo o kilikili. Ang mga extra na spray bottle, lagyan ng tubig at ispray sa mukha at batok para makapagpalamig. Kasi pag nirecommend ko, mag-shower ka 3 times a day during the heat. Maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. So ang payo ko talaga is also conserve water. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Sumikap ang sunog sa Batangas City Catholic Cemetery. Isang musileo po ang natupok. Samantala, isang abandonadong bahay naman ang nilamon ng apoy sa bahagi ng EDSA, Quezon City. Saksi, si EJ Gomez.
Isang sunog ang sumiklab sa isang abandonadong bahay sa 897 EDSA, Barangay Phil-Am, Quezon City kaninang hapon. Dahil katabi ng highway at papunta rin ng highway ang direksyon ng hangin, nabalot ng itim na usok ang ilang bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng traffic. Pasado alas 3:30 ng hapon, idineklara ang first alarm ng sunog. Tumagal ng hindi hihigit sa isang oras, dineklarang fire out ganap na 4:07 ng hapon. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na nagmula raw sa likurang bahagi ng bahay. Ang involved po natin dito ay isang one-story old house na light material po ang pagkakagawa. At mabilis po itong kumalat at sa init din po at lakas ng hangin. Halos madamay ang katabing bahay ng pamilya Galang na mabuti at nakalabas bitbit ang 8 alagang aso. Kaya po, nag-online class po ako. Tapos, nung sumigaw po yung yaya ko. Tapos, chinek ko po yung bintana ko. Sa kabilang bahay po, may apoy po talaga. Ano naramdaman mo kanina? Takot po ako. Kala ko nga po bahay namin yung sobrang na-nervous ako kanina. Kasi may tuta rin po kasi kami. So, naalala po ako. Ayon sa BFP, patuloy ang koordinasyon nila sa caretaker at may-ari ng abandonadong bahay. Kwento ng caretaker na isang senior citizen na tumangging humarap sa kamera, natutulog daw siya nang sumiklab ang apoy at ginising na lang ng kapitbahay. Dati raw pagawaan ng damit at printing shop ang ilang parte ng nasunog na istruktura na nakaplano pa raw sanang i-renovate bilang office. Nitong Pebrero lang daw umuwi ang may-ari ng bahay sa probinsya. 10 fire trucks ng BFP at 6 na volunteer fire trucks mula sa iba't ibang istasyon sa Quezon City ang rumisponde hanggang sa tuluyang maapula ang apoy. Nagkasunog din sa barangay Sirang Lupa sa Batangas City. Walang patid ang pagbomba ng tubig sa umuusok pang mga gamit. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng bahay kung saan sinasabing nagmula ang apoy. Kabilang naman si Tatay Emeterio sa mga nasunugan. Wala kahit masakit, masama ang sa loob ko walang magagawa at sunog yan. Kaya mahalaga ako ligtas. 2 bahay ang partially damaged at 2 naman ang totally damaged. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Walang nasaktan sa insidente. Bumagsak naman ang bubong ng isang musoleo sa Batangas City Catholic Cemetery dahil sa sunog. 2 katabi pa nitong musoleo ang nadamay. 7 nicho ang apektado sa sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Parañaque City bago mag-alas 8 ngayong gabi. Kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga residenteng nasunugan. Nadamay rin sa sunog ang senior high school building ng isang paaralan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Sinabuyan ng asido ang 2 pulis sa gitna ng operasyon sa Santa Cruz, Maynila. Arestado ang 2 sa 4 na suspect na namemeke umano ng titulo ng lupa. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Nagkasa ng entrapment operation ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Santa Cruz, Maynila. Matapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa mga gumagawa umano ng mga peking land title. Maraming complaints regarding na yung mga nabili nilang lupa ay fake pala yung land titles. Hindi naging madali para sa CIDG ang operasyon dahil pumalag ang mga target na suspect. Lumalaban itong mga suspects at saka mga supporters nila. Pinagbabato sila ng mga botelya. Sinabuyan pa ng asido ang ilang operatiba. Asido! They received some medical treatment dahil nga doon natalsikan sila ng mga asido at so far safe naman po lahat sila. Arestado ang 2 suspect na aminadong tumatanggap lang sila ng mga pinapagawang titulo ng lupa. Kasi po wala akong trabaho po, yun lang talaga po ang trabaho namin. Wala kasi may hanap buhay. Halos kumpleto sa detalye ang peking titulong nakuha sa kanila. We are investigating deeper. Mayroon pa silang mga connection kung paano nila nakukuha yung mga number ng land titles. Pinaghahanap na ang 2 iba pang nakatakas na suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kotse na daganan ng puno ng akasya sa Batangas City. At karambola naman sa Batac City, Ilocos Norte, isa ang patay. Saksi, si Denise Sabante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Sumalpok ang kotse na yan sa kasalubong na SUV matapos umagaw ng linya sa Batac City, Ilocos Norte. Sa lakas ng impact, nadamay pa ang isa pang sasakyan. Binawian naman ng buhay sa ospital ang driver ng kotse. Sugatan naman ang driver ng dalawa pang sasakyan. Inisyuhan sila ng ticket na driving while under the influence. Ayon sa mga pulis, nakatakdang mag-usap ang pamilya ng namatayan at ang mga sangkot na driver. Itong Barangay Magnuang at saka Barangay Tabukis, accident prone area kasi yan. So, na-requestan naman natin previously, na-requestan natin dito sa DPWH na magdagdag ng additional signage. Pero sabi nila is medyo okay naman na yung mga signages. So, tayong mga motorista talaga dapat mag-ingat dun. Sa parking lot ng isang simbahan sa Batangas City, bigla na lang nahulog ang malaking puno ng akasya. Natabunan ng isang nakaparadang kotse. Bigla na lang dumagas at may lumagapak. At siyempre, hinahanap ko po kung nasaan. Dahil sobrang lakas na yun, parang may pumutok din. Pati ang pader, malapit sa kinatitirikan ng natumbang puno, nawasak din. Wala namang nasaktan sa disgrasya. Ayon sa pulisya, posibleng sa katandaan ng puno ng akasya kaya ito bumagsak. Siyempre po late 1950s, 60s po ay parang kasabay na po ding itinayo yun yung ating simbahan. Meron din pong tumubo na rin puno. So sa katagalan na po talaga kasi kita naman po natin very weak na siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Dawi sa engkwentro ang operasyon ng mga pulis laban sa grupong sangkot umano sa iligal na bentahan ng baril. Saksi si Emil Sumangil. By bust operation na nauwi sa barilan ang target ng CIDG sa Talayan, Maguindanao del Sur. Dapa ka! Grupong sangkot umano sa gun running. Ayusin mo. Pagkatapos ng putukan, isa ang patay, isa pa ang sugatan at 3 ang arestado. Lahat, miyembro umano ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Yung na-neutralize dito ay isang battalion commander ng Inner Armed Base Command ng BIAP MILF. During the case build-up, hindi alam ng CIDG that we are transacting MILF members. Doon na lang natin nalaman na mga MILF members sila immediately after their arrest kasi nagpakilala na sila na they are members from Bangsamoro Islamic Armed Forces of MILF. Patunay umano ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na bentahan ng baril. Ang video kung saan dinemo nila sa undercover police officer ang binebenta nilang machine gun. Sige. Pero kung matuwa, safety na. Safety na. Itong tao na to ay nag-offer ng firearms and ammunition of different types and caliber. So, in-engage ni CIDG through a pusher buyer. At si pusher buyer ay nag-order ng K3 Daiwo machine gun at 2 M16 rifles. And in exchange to that, si pusher buyer ay magbabayad ng 1.5 billion pesos. Wala pang pahayag ang Bangsamoro Islamic Armed Forces. After the incident, si CIDG Arequibar sumulat kaagad kay chairman ng GPH CCH informing about the operation and incident para sa ganun ma-inform naman si chair. Inaantay pa namin yung answer nila sa letter nila. It is a form of crime prevention as we all know na and we cannot deny na medyo mataas yung shooting incidents dito sa area. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.